Mga tol, umepal ang China, no? Sa harapan mga kapatid ng US at saka ng Venezuela. Ang sabi rito, why is China sending a hospital ship to America's backyard? Sabing ganun mga tol. Di ba alam naman natin ngayon ang Venezuela at saka ang United States of America ay nagkakaroon ng hindi magandang anuhan ngayon o girian. Dahil nga nagpadala si Trump mga tol ng kanyang mga warship doon sa Caribbean Sea, malapit doon sa Venezuela, para daw doon sa mga kartel, no, mga drug cartel, at isang bangka nga mula doon sa Venezuela ang pinasabog ng US Navy. At habang ngayon mga kapatid nagkakaharap etong Venezuela at saka ang US mga tol, nagpadala ng hospital ship etong China. Kumbaga bakit umiepal kayo rito? Napakalayo nyo na. Hanggang dito nakarating kayo. Well, di naman natin sila masisisi mga tol kasi kahit naman ng US malayo pero nakakarating dito sa atin. So siguro dahil nga alam nyo naman merong ugnayan merong pagkakaibigan na nabubuo o nagaganap dito sa pagitan ng Venezuela at saka ng China. Ang sabi rito, for over a century, the South Pacific and Caribbean have been Washington's backyard, America's backyard o bakuran ng Amerika. But now, a Chinese hospital ship, the CNS Silk Road Ark, is making its way into these contested waters. Officially, it's a goodwill mission dahil nga yun ay hospital ship. Unofficially, the timing couldn't be sharper. US warships face off with Venezuela. Strikes have already killed Venezuelan nationals. Dahil nga dun sa, alam nyo na yung bangka, no? 11 daw mga to lang nasawi dun dun sa ginawa ng pagpapasabog ng Amerika dun sa bangkang yun. Dahil yun daw ay naglalaman ng mga droga. No? And Maduro is rallying troops against regime change. Meanwhile, China, Venezuela's biggest lender and oil buyer, is quietly in the mix. Is Beijing sending a message? No? Meron nga bang mensaheng gustong ipahatid ang China dito sa pangyayaring ito? Yan ang ating aalamin. Bigyan natin to ng reaction video and commentary mula rito sa first post. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. US-Venezuela standoff. China stepping in, no? Nangihimasok nga ba ang China? The South Pacific, the Caribbean, the edges of Latin America, for more than a century, this watery expanse has been Washington's backyard. But now a Chinese ship is set to slip into those waters. This is not a destroyer or a carrier. This is a hospital ship. It is called the CNS Silk Road Ark. CNS Silk Road Ark, hospital ship yan. On the face of it, it looks harmless, a floating ship making goodwill stops. But the timing is suspect. As we speak, the US and Venezuela are engaged in a standoff and now China is making an entry. Hindi kaya nagpadala itong China ng hospital ship is para alalayan itong Venezuela sa kanilang hinaharap ngayon? Kasi hospital ship ang pinadala ng China. Kumbaga sa sa game, nagpadala sila ng healer. Diba? Nagpadala sila ng manggagamot. Mukhang iniisip ba ng China na mukhang gugulpihin ng US tong Venezuela? Tulungan natin to, padala natin ng mga manggagamot, no? So how is China involved here? What is their role? What is the message they're trying to send? Tonight we'll break it down, starting with what we know about this Chinese ship. It was commissioned in 2024. It is basically a hospital ship. It has spent years zigzagging across Africa and Asia, treating tens of thousands of patients. In early September, it left for a new mission, the Harmony 2025 mission. Alam nyo, pagdating sa panggagamot, the ship will travel to South... excuse lang mga tol. Alam nyo, pagdating sa panggagamot, kahit yung mga ancient Chinese, diba? Magaling na talaga sila manggamot Marami silang mga herbal, mga ganun. Sa kanila nagsimula yan Kahit noong mga unang panahon pa ng mga emperor nila, diba? Mayroon talaga silang mga magagaling na manggagamot. So,
Actually, mabilis nga nilang nasugpo yung COVID sa kanila eh. O, dahil nga inano nila eh, no? Meron silang pinatayong hospital doon mga tol na talagang para sa COVID lang, no? Napakabilis nilang itinayong yun. Ngayon, eto hospital ship na marami na ring natutugunan na may sakit na nakakapagtaka. Eto sa timing na to na nagkakaroon ng girian ng Amerika at itong Venezuela, bigla silang dumating mga tol sa eksena. 2025 mission. As part of this, the ship will travel to South Pacific and Latin America. And what's the purpose? Well, according to China, and I'm quoting, this mission aims to strengthen friendly cooperation between China and relevant countries. This mission aims to strengthen, palakasin, mga tol, ang pagkakaibigan, no? Cooperation between China and relevant countries, which is the Venezuela, mga tol. Yun nga rin yung ipinagmamalaki ni Maduro eh, di ba? Andyan daw ang China, mga tol. And why is this news? Because this region is a powder keg right now. Tensions between the US and Venezuela are high. The US has dispatched a squadron of warships. Officially, it's about combating drug cartels, the groups that move cocaine and other narcotics across the Caribbean and North America. The American action apparently is to counter those. But Venezuelan President Nicolas Maduro says that this is not about drugs. This is about regime change in his country. He has called the American warships a threat. He says Washington is trying to destabilize his government. So yun nga yung sinasabi ni Maduro na front lang daw ng Amerika yan, na kunwari pa kayo na drug ang pakay nyo rito pero ang gusto nyo lang talaga palitan ako sa pwesto, palitan ako sa posisyon. Kaya pumapalag si Maduro mga tol, no? Nagpadala rin siya ng kanyang mga sundalo, 15,000 troops ang kanyang dineploy. Tapos mga tangke, mga warship, mga tol. Habang ang Amerika nandoon nakabantay. Ang sinasabi ni Trump, ang target nila diyan is yung mga drug cartel na nagdadala daw ng masamang gamot o bawal na gamot doon sa Amerika, mga tol. 'Di ba? So ngayon eto, sumusuporta ang China, mga kapatid, no? Nagpadala sila ng barkong hospital ship. Siguro nga no, para nga naman kapag halimbawa nagkagulo, nagkaroon na talaga ng bakbakan diyan, ito yung suporta no para dito sa Venezuela. Hindi sila nagpadala ng mga sundalo, hindi sila nagpadala ng mga armas o baka diversionary tactics lang to para dito kayo ma-focus. Ito lang yung ipinadala ng China, etong hospital na to. Pero sa likod, hindi natin alam mga tol, baka andyan dyan na yung mga kagamitan, yung mga missile, yung mga kung ano-ano mga bagay, mga sundalo, di ba? Hindi natin alam mga tol, malay natin. Tuloy natin to. So he has mobilized his army. Maduro has called millions of reservists to defend the homeland. Last week, the US carried out a strike. It blew up what it called a Venezuelan drug boat. The attack killed 11 people. Days later, Washington upped the stakes again. It deployed F-35 fighter jets to Puerto Rico. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth even visited a U.S. warship in the Caribbean. Sabi nga ni Trump, di ba inutos niya, kapag nakita niyong threat sa inyo, itong mga fighter jets ng Venezuela, tirahin niyo, pabagsakin niyo. Hegseth visit U.S. warship in the Caribbean. To the sailors. Venezuela has not hit back yet, but it says everything is fair game. It has asked the U.S. to abandon plans of regime change in Caracas. The government of the United States should abandon its plan of violent regime change in Venezuela and in all of Latin America and the Caribbean and respect sovereignty, the right to peace, to independence. So yun ang sinasabi ni Maduro, kailangan daw umalis na dyan ng Amerika at tigilan na daw nila yung kanilang plano na palitan ang namumuno dito sa Venezuela. Diba? Dapat daw irespeto ng Amerika itong soberanya nito at ang karapatan nila para sa kapayapaan. Basically, things are escalating between the US and Venezuela, and in the middle of it, this Chinese ship is sailing in. Beijing says this mission was planned before, and it's just a hospital ship. But in geopolitics, coincidence is often choreographed.
Because here is the heart of the matter. Venezuela survives on Chinese oxygen. This country runs on oil exports. Nearly 90% of Venezuela's crude goes to China. Oh, ganong katindi ang relasyon pala nila mga tol, no? 90% ng langis na galing sa Venezuela is binibili ng China. So napakalaking kinikita nila mga tol dito sa bansang ito. Venezuela survives on Chinese oxygen. This country runs on oil exports. Nearly 90% of Venezuela's crude goes to China. Yan o, di ba? 90% mga tol. So ito'y pwedeng pinangangambahan din ng China mga tol. Kasi nga dito sila kumukuha, dito sila nag-i-import ng crudo. 90% o nearly 90% mga tol. So kung etong langis na sa Venezuela is mapapasa kamay ng Amerika mga tol, paano pa kaya makakabili ang China dyan? Di ba? Yun ang problema nila. Over the last 2 decades, Beijing has lent Caracas more than $60 billion. 60 billion. So for Maduro, China is not just a partner, it is the only major power willing to do business with him. It is the only, no? Nag-iisa lang. The Venezuelan president made it apparent when he flaunted his Chinese phone. Impressive. I find out everything through this. The phone that Xi Jinping gave me. Look, Xi Jinping gave me this. Oh, binigyan siya ng cellphone ni Xi Jinping mga tol. So talagang hindi niya lang basta tinitignan ng China bilang para din pa lang si may naalala kong presidente sa kanya nagsabing I love Xi Jinping. A Huawei, the best phone in the world, the Huawei, and the Americans can't hack it. Neither their spy planes nor their satellites. So what happens next? Well, 3 scenarios loom. 1. Escalation. The war rhetoric escalates, dragging the region into crisis. China watches carefully, perhaps offering Maduro moral support, but staying out of the line of fire. 2. A stalemate. Washington keeps up the pressure, Caracas keeps up the bluster, and the Silk Road arc cruises from port to port. 3. China plays mediator. It is the least likely, but the most interesting scenario. Beijing has leverage over Venezuela's oil, so it is uniquely positioned to nudge Maduro into talks. But would Xi Jinping spend political capital to play peacemaker in America's hemisphere? Yun nga lang ang tanong. Well, that's the big question. As of today, this is where things stand. The US still commands the Caribbean military, but China is planting seeds. For Washington, it means headaches. For Latin America, it means options. And for Venezuela, it means survival. Alright mga kapatid, so eto na nga, no, nasaksihan natin etong balitang ito na nagaganap ngayon sa labas ng ating bansa sa pagitan ng Amerika at saka ng Venezuela, mga tol. Alam mo, bawat leader na to mga tol, especially ang China at saka US, hindi basta-bastang mga leader tong mga to Marunong to maglaro ng mga magagaling na mga chess player tong mga to. Alam nila mga kapatid kung paano tumira ng safe. No? Alam nila kung paano magpatakbo, kaya nga sila naging ganito kayaman yung mga bansa nila. Ibang klase ang level nitong mga to. Ngayon mga kapatid, pare-pareho silang nag-iingat. Lalo-lalo na itong China, masyado silang maingat. Kaya nga hindi sila ganun kasing warprek nitong Amerika, di ba? Ang Amerika talagang bira ng bira yan. Itong China mga tol, masyado silang maingat sa kanilang bawat galaw. Puro lagi silang kalmado, no? Ewan ko lang dito sa West Philippine Sea kung bakit hindi sila kalmado rito. Masyado silang agresibo rito. Well, dahil siguro maliit na bansa lang tayo, no? Pero ano sa tingin ninyo? Makikisali kaya mga kapatid ang China o magiging peacekeeper sila? Kasi ang pinaka-importante sa kanila mga tol, 'di ba, is yung nai-import nila na crudo mula rito sa Venezuela. Kaya importante rin sa kanila 'yan yung Venezuela mga tol, dahil 90%, 'di ba? Nearly 90% ng crudo ng Venezuela ini-export nila dito sa China. Ano sa tingin ninyo? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.